Ang pumuspos sa puso at sinapupunan ni Maria ay ang Diyos ng pag-ibig, at ang bunga ng pag-ibig ay paglilingkod na may galak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay joy. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ika-6 na araw ng Misa Aguinaldo o Misa de Gallo ang kwento ng pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nitong mga nakaraang araw ko inyong natatandaan, nang maglihi si Maria, si Elizabeth ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Which means si Juan Bautista ay 6 months older than Jesus. Kaya nga, mga kapatid, maganda itong tagpuang ito sa ating ebanghelyo. Ang pagtatagpo ni Maria at sa kanyang sinapupunan ay si Jesus, at si Elizabeth na kanyang pinsan, ang nasa sinapupunan ay walang iba kundi si Juan Bautista. Ang tagpuang ito ay hindi lang pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth, kundi ang pagtatagpo ni Jesus at ni Juan Bautista. Bagamat sila'y parehong nasa sinapupunan pa lamang ng dalawang inang ito. Mga kapatid, kung ating titingnan ang larawan ng dalawang characters na ito sa ating gospel, parehas may laman ang kanilang sinapupunan. Parehas merong pumupuno sa kanila. At napakahalaga nung ano ba yung pumupuno. Ano yung pumupuno sa atin? Para kay Elizabeth, si Juan Bautista, ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng pangalang Juan, mapagpala ang Diyos. So siya'y puspos ng pagpapala ng Diyos, no? At kaya nga napakahalaga na para kay Elizabeth, sabi niya, inalis ng Diyos yung kanyang kadustaan, yung kanyang kahihiyan dahil sa pagkakaroon ng anak. Para kay Elizabeth, si Juan ay pagpapala sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Sa ating mahal na ina, iba yung pumupuspos sa kanya. Hindi siya yung pagpapala, kundi siya yung source ng lahat ng pagpapala, ang Diyos. Kaya nga ang tawag ng Anghel Gabriel kay Maria ay full of grace. Puspos. At yung grace na pumupuspos kay Maria is actually the source of all grace. At itong tagpuang ito yung nagpapaalala sa atin at nagtatanong sa ating sarili, ano kaya ang pumupuno sa atin? Hindi man sa sinapupunan, kundi sa ating pagkatao, sa ating puso. Dahil what fills you is what comes out of you. Kung ano yung pumupuno sa atin, ay yun din ang lalabas, mamamalas at makikita sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Magandang tingnan natin kung ano ang pumupuno sa ating puso sa oras na ito.
Ang Diyos ba o iba? Kasi ito yung gusto ng Diyos sa atin. Tayo ay papalapit na ng papalapit sa araw ng Kapaskuhan. At tayo ay may mga ritual para magdiwang ng Pasko. Ang dami nating mga dekorasyon, meron tayong Belen, meron tayong Christmas tree, Jesse tree, meron tayong mga Christmas lights, at samot-saring mga dekorasyon para sa Pasko. Pero ano ba talaga yung diwa ng Paskong ating pinagdiriwang? Hindi ba't ito'y tungkol sa Diyos na dumating na siya noon at dumarating siya sa ating mga pagdiriwang at darating siya sa wakas ng panahon? Ito'y tungkol kay Jesus, ito'y tungkol sa Diyos na gustong manahan sa atin. Hindi na sa isang magarang hotel o kahit doon sa ginagawa nating mga sabsaban sa Belen, hindi na doon. Dahil gustong manahan ng Diyos sa buhay natin. Yung buhay natin, yung puso natin, yung pagkatao natin, ang lugar na kung saan gustong manahan ng Diyos. Gusto niyang manatili doon. Tayo yung sabsaban. Tayo yung lugar kung saan gusto ng Diyos na siya'y ipanganak na muli sa buhay natin. Hindi man physically na ipinanganak, kundi yung bang maghari siya, mamuhay siya, manahan siya sa atin. Kaya nga, yung presensya ng Diyos na yon sa atin ay presensya ng pagmamahal, presensya ng pag-unawa, presensya ng pagpapatawad, presensya ng pagdamay, pagkakawang gawa. Kaya napakahalagang tingnan ano yung pumupuno sa atin. At sabi ni Mother Teresa, the fruit of love is service. If God is love, then tinanggap natin siya sa ating buhay, sa ating pagkatao, then makikita natin yun sa ating paglilingkod sa kapwa. Tulad ng nangyari kay Maria, nang siya mapuspos ng Espiritu Santo, siya'y naglihi, no? At ang kanyang ipinaglihi, pinagdalang tao ay ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nga ang bunga sa kanya nito, nagmamadali siyang pumunta doon. Nang malaman niyang 6 na buwan ng buntis si Elizabeth, nagmamadali siya na pumunta doon sa bulubundukin. At pinaglingkuran niya si Elizabeth. Dahil hindi ganoon kadali na ang isang matanda na, advanced in age na, at dati pang baog ay magdalang tao. So, delikado yung ganong klaseng pagbubuntis at panganganak. Kaya pumunta doon si Maria para paglingkuran si Elizabeth. Makita natin dito, no, yung doon pa lamang, sa sinapupunan pa lang ni Maria, si Jesus na yon, yung gumagalaw. At makikita natin na itong si Jesus sa pamamagitan ni Maria ay magmimisyon. Siya'y nakatakdang maglingkod sa lahat, tumulong sa lahat, iahon at iligtas ang lahat. Ito ang misyon ng Mesiyas. At dinala siya ng ating mahal na ina, si Maria. Kaya nga, ganoon yung bunga ng pagmamahal. If you are filled with love, the fruit is joyful service. Yung ginagawa mo, yung mga bagay ng may galak at saya. Buhay paglilingkod na may galak at saya. Dahil ito'y nanggagaling sa pag-ibig. Kaya magandang tingnan natin, may pagmamahal pa ba sa ating puso? May pagmamahal ka pa ba sa pamilya? Kung mayroon, paglilingkuran mo sila na may galak at saya. Sa iyong mga kaibigan, paglilingkuran mo rin sila. Ganon din sa lahat ng mga nakaupo sa iba't ibang mga pwesto, sa pamahalaan man yan o sa simbahan, mga kumpanya o mga samahan. Masaya ka pa ba sa iyong ginagawa? Masaya ka pa ba sa iyong buhay? Mga kapatid, yung presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, ang makapagbibigay at makapagdudulot ng tunay na saya at kagalakan. At ang presensyang yon ay pagmamahal. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Kapag may pag-ibig sa iyong puso, gusto mong maglingkod. Maglingkod ng may galak sa kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya, at naway ang pag-ibig na ito
Ang iyong presensyang ito ay dalahin namin sa aming kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.